can see sa ating pong screen. And ating pong pag-aaral dito, this will be our study po for the rest of the year. So, salamat sa Panginoon, natapos natin ang Deuteronomy. And it only makes sense na aralin natin, ano ba yung nangyari sunod? Ano ba yung naganap after? O sige, parang yung ending ng Deuteronomy parang okay, alam natin na namatay si Moses. Tapos pinag-aralan na natin yung epilogue ng pag-aaral natin sa Deuteronomy. And maganda po na pinapaalala po sa atin ng Deuteronomy na yun nga, pag-aaral natin in remembrance. Lagi natin nalalahanin na sinabi ni Kuya Choy last week, ngayon, pagtatapos ng buhay ni Moses, ay nag-remind po yun sa atin na obedience sa Panginoon extends even up to death, to the point of death. Yung mamamatay ka na alam, kung committed ka talaga sa Panginoon, sa pagsunod sa Kanya, ang obedience sa Kanya, hanggang doon sa punto ng kamatayan. Even if it means na yung kagustuhan ng Panginoon, hindi yung kagustuhan natin. Si Moses, obviously, or sabi nga ng mga GFC ngayon, ops. Diba? Ops. Si Moses, gusto niya siyempre na makarating siya dun sa promised land. Makatawid dun sa Jordan, makasama dun sa conquest ng Canaan. Pero hindi yun ang nilaw na panahon ng Panginoon sa kanya. For a simple act of disobedience. Well, hindi man siya simple kasi yun nga, nabasa sa pangalan ng Panginoon. Pero, makita po natin dito na even up to the last point, actually, parang wala naman choice na natin si Moses dito eh. Wala choice na dito sumunod. Kasi hawak ng Panginoon yung buhay. Pero, meron ako isang interesting na. So, ito ko babagay ko sa inyo. Fan theory ito. Fan theory ng mga pastor. At hindi po ito biblical. Pero, meron po siyang isang teorya na yung eksena doon sa transfiguration. Pinag-aaralan natin yung transfiguration na nung si Jesus, sinama niya yung tatlo niyang kaibigan, si Tito, Vic at Joey. Sino ba yun? Si John, si Paul, at si Ringo. Si Peter, si James, at si John. Sinama ni Jesus Christ kasi bago ng tundo. Habang nananalangin si Jesus Christ, nag-iba yung anyo niya, lumiwanag, tapos biglang nakausap ni Jesus, si Elijah, at si Moses. Kung babalikan po niya sa Old Testament, si Moses, kaya pinag-aralan natin, di ba? Nakausap ng Panginoon ng face to face. Sinabi ni Moses, Panginoon, gusto kong makita yung mukha mo. Pero sabi ni God na, hindi, papakita ko lang sa iyo dito. Or yung gilid sa mukha. Hindi mo pwedeng tingnan ng harapan. Si Elijah din, meron somewhere sa Chronicles, kung hindi mo nakamali, or sa Kings, sinabi ni Elijah, Panginoon, gusto kong makita yung mukha mo. Sabi ni God, nasa bundok din siya nun. Sabi ni God, hindi mo pwede makita yung mukha ko. So, ayon dito sa theory na ito, yung nakita ng mga disciples, para siyang time warp. Okay, so parang buho, infinity, infinity stones, ganyan. Parang yung, ayon sa theory niya, si Jesus bilang Diyos, diba? He was seeing Moses and Elijah at the same time. Sa the same moment yung moment na yun, years before, centuries before, na si Moses, gusto ko makita yung mukha mo. Pero, so basically, nakita pa nila yung mukha ni Jesus. So, nung pinapakinggan ko yung story, sabi ko, so pwede mangyari. Pero, wala sa Bible yun. Wala sa Bible yun kasi ang tawag ko doon is extra-biblical interpretation. Eisegesis sa aming pag-aaral. Pero it blows your mind na, what if posible nga yun? Kasi wala naman yung posible sa Diyos. So, in a sense, parang yung sandaling yun na nakausap ng Panginoon, si Moses, si Moses, kasi Elijah, dun sa, somehow,
natupad yung pangarap niya makatakas sa promised land. Kasi hindi naman, si Moses dito is hindi naman siya, basically hindi siya patay eh. Patay siya in the body, but he is present with God. So, ano lang, something to think about that. May tatanong naman natin sa kay Jesus kung totoo eh. Pagkain na natin siya. So, Jesus, totoo ba yun? Totoo ba yung theory na yan? So, anyway, natutunan po natin sa pag-aaral ng Deuteronomy yung importansya ng pag-aalala sa Diyos sa kanyang salita. Ang pamagat pa natin pong pag-aaral sa Book of Joshua, sabi lang mga Pilipino, Joshua is the battle is the Lord's. So ito yung continuation ng account natin mula sa Deuteronomy. Kung paano sinagawa yung conquest ng Canaan ayon din sa mga habilin ni Moses at ayon sa mga utos ni Diyos. So dito din makikita po natin sa librong ito yung pong fulfillment ng pangako ng Diyos sa Genesis 12, at maging doon sa pangako ng Panginoon sa mga Israelita doon sa bundok ng Sinai sa Exodus. Paano iniisip nyo, anong kinalaman ng isang digmaan more than 30 centuries before sa buhay natin ngayon? And actually, nagbabasa po ako ng material para po sa pag-aaral po natin today. Sa mga Hudyo, there was a point na War of Independence po nila. Remember, di ba? Bata, naalala ko ninyo yung World War II. World history ninyo. Di ba? Ano yung nangyari sa World War II? Na halos mamatay yung lahat ng mga Hudyo dahil sa systemic na pagpatay ng Nazis. Start with H. Yun, Holocaust. So, hindi cool ang Holocaust tawag yung mali yun. Baka sabihin nyo na hindi nangyari yun. Nangyari po yun. And dumating sa point na actually ang Pilipinas naging involved tayo sa pag-save ng mga Hudyo. Kaya merong Jewish community po dito sa Pilipinas. So, yung War of Independence, 1948, yung United Nations at that time, ay pasya sila na bilang compensation sa mga Hudyo na nais na patay ng mga Nazi, binigyan sila ng lupa. So, portion ng what is now known as Palestine, nag-alak sila ng lupain para sa mga Israelita. Now, itong lupain na ito for centuries ay occupied ng mga Muslim. So, nagkaroon ng War of Independence. And yung lahat ng mga Muslim na countries doon, nagkaisahan nila na kunin nila pabalik yung lupa para sa mga Muslim, yung mga displaced na Muslim. Yung Prime Minister ng Israel at that time, ito yung kinuha niya, yung Book of Joshua. Hindi niya sinabi na dahil dito sa Book of Joshua, nakita natin na pinaglalaban natin ang lupain na binigay sa atin ng Panginoon. Now, for that time, yung time na yun, hanggang sa 1950s, 1960s, ang Book of Joshua is nagsilbi sa mga Hudyo na tama, kaya kailangan natin ito. Pero lately, pala, maraming mga Hudyo ngayon ang nagpo-question ng authenticity ng Book of Joshua. Kasi sinasabi nila na kung ang Diyos mabait, bakit niya pinayagan ng widespread na pagpatay ng maraming mga tao? There is a specific chapter po dito, I think sa chapter 8 or chapter 9, yung Battle of Ai, na sinabi dito na around 12,000 people died. 12,000 is a big number. Diba? In case na, yun nga lang mamatayan ka ng 2 o 3 sa pamilya mo, malaking bagay na. How much more 12,000? Men, women, and children. Bakit pinayagan ng Panginoon ang ganitong classic struggle? So ngayon, ano ngayon ang relevance ng mass? Maraming mga Kristyano ngayon ang sinasabi na bakit pinayagan ng Panginoon ang mass murder? Diba? Paano mo i-reconcile itong mensahe ng Joshua at sa sinasabi ng Panginoong Jesus, love your enemies? Ay, sabi dun sa Bible, pwede kumain. Diba? Bakit sinasabi ni Jesus, love your enemies? Meron bang conflict, meron bang inconsistency sa mensahe ng Bible? So yun po, yung
pag-aaralan po natin simula po ngayon. Ang goal po natin sa pag-aaral ng Joshua, makita natin ang mensahe ng Diyos para sa pamumuhay natin today. And by mind tayo, nakatotohanan kung sino ba siya. Sino ba ang Diyos sa panahon ng digmaan at sa panahon ng kapayapaan? So, tuloy po natin ang unang mahalagang mensahe ng Panginoon sa atin. That is, be strong and courageous. So, yun yung pamagat po natin po episode po ngayon. Basahin po natin ang Joshua chapter 1, verses 1 to 18. Kasabayan niyo po ako sa pagbasa po sa either sa inyo po mga Bibles or dito po sa screen. Sabi po, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea, toward the going down of the sun shall be your territory. The great sea is Mediterranean. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. And Joshua commanded the officers of the people, pass through the midst of the camp and command the people, prepare your provisions, for within 3 days you are to pass over this Jordan to go in to take possession of the land that the Lord your God is giving you to possess. And to the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh, Joshua said, remember the word that Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God is providing you a place of rest and will give you this land. Your wives, your little ones, and your livestock shall remain in the land that Moses gave you beyond the Jordan. But all the men of valor among you shall pass over armed before your brothers and shall help them, until the Lord gives rest to your brothers as he has to you, and they also take possession of the land that the Lord your God is giving them. Then you shall return to the land of your possession and shall possess it, the land that Moses, the servant of the Lord, gave you beyond the Jordan, toward the sunrise. And they answered Joshua, all that you have commanded us we will do, and wherever you send us we will go. Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as he was with Moses. Whoever rebels against your commandment and disobeys your words, whatever you command him shall be put to death. Only be strong and courageous. Salamat sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. So, tingnan po natin yung ilang pong background information na kailangan po natin na matutunan. So, yung sinasabi kanina na borders ng Promised Land, ito yung Great Sea, Mediterranean. So, pwede nyo i-google sa, ano ba yung itsura niyan sa modern day? Ano yung mga equivalent niyan? So, dito, papunta dito, Lebanon, sa Syria, tapos dito sa baba, papunta dito is Egypt. So, basically, this is the Middle East part. Dito sa may banda dito, Iran, Saudi, nandito sila teacher din sa may banda dito, sa labas ng mapa. So, Jordan. The bansang Jordan is somewhere over here.
or nandito. So, yung pinaka-setting ng chapter 1 is dito, sa plains of Moab, sa Shittim. At dito po ay binigay ng Panginoon yung pong kanyang mga kautosan, yung utos niya actually kay Joshua na pangunahan po yung mga tao sa pagsakop dito sa Promised Land. So, the book of Joshua, pinangalan sa main character, kay Joshua. Diba? Pero hindi siya yung actual na author, the book. May mentions sa chapter 8 at sa chapter 10 na nagsusulat siya. Pero yung book does not explicitly say na siya, or hindi siya yung nag-claim na siya yung sulat. Most likely po ay sinulat po ang book of Joshua somewhere around the late 2nd millennium. So, mga time ng siguro mga late, mga 1,000 something BC. Okay. Meron pa nga theory na yung final na copy niya is maaaring na-finalize around the time of the exile. Nung na-report na yung mga Israelita mula sa Judah. So, ang setting po ng book, itong mga pangyayari po ng book is around 1406 or 1220 BC. Now, bakit hindi ma-pinpoint exactly? Kasi yung mga cities na binanggit ko dito, yung mga main cities, for example, Jericho, Hazor, Ai, throughout history and base sa mga archaeological digs, ilang beses silang nasira, ilang beses sila na bumuo, or ilang beses silang nakitayo muli. So, medyo mahirap i-pinpoint yung exact na dates kung kailan siya nangyari. But, ang masasabi po natin po dito, kailangan po natin tandaan that these things happen. Okay? Just because hindi mo pinpoint na archaeological record does not mean that it didn't happen. We have to accept the fact that it's in the biblical record. So, it did happen. Sa chapter 1, makikita po natin yung turnover ng leadership mula kay Moses. Dahil yun, alam natin namatay si Moses at this point. So si Joshua na sinabihan ng Panginoon na ikaw na ang mamumuno. You will be a new Moses dito sa bayan ko na binigay. We have 3 na distinct na parts na makikita po natin dito. Sa first 9 verses, si God, kinakausap si Joshua, inutusan siya na, pangunahan mo na. Huwag ka nang manghinayang. Huwag ka nang panghinaan loob. Huwag ka nang mag-alinlangan. Yun yung ibig sabihin na be strong and courageous. Sa second part, sa verses 10 to 15, na yung first na command ni Joshua sa mga tao. Ganito, gawin. In 3 days, uusad tayo. Tatawid na tayo sa Jordan. And then yung response sa mga tao sa last 3 verses, sinabi nila na, sasama kami, saan ka pupunta? Ang hindi susunod, mamamatay. Basta, patagan mo lang ang iyong loob. At sinabi niya na, nawa, samahan ka ng Diyos katulad ng pagsama niya kay Moses. Mga tatlong bagay po na kailangan po natin tandaan as we seek to understand the passage. Tandaan po natin ng Joshua, just because the book of Joshua is in the Bible, hindi po yun justification para tayo, bilang mga Kristyano ngayon, pumatay ng kapwa natin dahil kailangan ka ng Diyos, kailangan mo mamatay. Diba? Yung ibang mga religions, they glorify killing their enemies. Diba? Yung isang religion na kapag sinabi na if you kill the infidels, diba? Sasalubungin ka ng 70 virgins sa langit. Diba? Bakit 70? Kailangan mo ba lang ganun karami? Diba? Na sasalubong sa'yo. Tapos, paano kung lalaki ako? Paano kung babae ako? Sino sasalubong sa akin? Diba? So, although itong religion nito, sinasabi nila, we do not condone violence. Diba? Pero meron silang extreme na ganun sekta. Sa Kristiyano din, actually, meron din mga extreme na sekta. May mga violence sa ibang mga sa ibang mga bansa na yung Christian yung
nagsasabing Christian sila, sinasabi na naniniwala sila kay God, naniniwala sila kay Jesus, na sila yung mismong nangungusik sa mga tao na kailangan tanggapin niyo sa Jesus, kundi papatayin namin kayo. Huh? Saan sinabi yun sa Biblia? So, ang Joshua, ang libro ng Joshua is not a license for violence. Actually, kailangan po natin tandaan that the conquest of Canaan was an event unique to its purpose and time. Okay? So, yung mga pangyayari po dito sa Joshua, it is a very specific time period. It was for a very specific purpose. Pinag-aralan natin sa Deuteronomy na ang dahilan, bakit pinili ng Panginoon ng Israel, it was not because they were morally superior to the Canaanites. Hindi dahil sa hindi sila makasalanan. Kasi yung mga Canaanites, ano yung mga kasalanan nila? Sumasama sila sa mga demonyo. Diba? Sexual immorality. And to the point na inaalay na nila yung kanilang mga anak for prosperity. Na, sige anak, para lago business natin. Papatayin kita next month, ha? So, kung gusto nyo na gano'n, di ba? Napaka-weird pakinggan, pero gano'n ang kalakaran ng buhay. And it was formal for the Canaanites. Kasi yun yung hinihingi ng kanila mga Diyos-Diyosan. Okay? Yung mga Baal. So, ang Panginoon ay ginamit niya ang mga Israelita as an instrument of judgment. Diba? Hindi yung pinag-alala namin sa Deuteronomy. Pero yung bagay, kailangan po natin tandaan dito na ang Diyos bilang creator ng lahat, siya naman talaga yung merong right dun sa lupain. Diba? Dahil ang Panginoon na may likhahan lahat, siya yung may-ari ng lupain ng Canaan, siya yung may-ari ng mga tao na doon. So, siya ang may right kung sino gusto niya nilagay doon. Diba? Hindi tayo na magreklamo na, bakit? Lupa ka to. Diba? Bakit? Ikaw ba naglikha niyan? Ikaw ba nagpatubo ng mga halaman? Diba? Ikaw ba nagpapaulan dyan? Pangalawa, bilang righteous one, bilang pinaka-matuwid, or merong walang kasalanan, ang Diyos lang ang merong moral authority para matulan ang mga kasalanan ng mga Israelites. So, yung pagsakop sa Canaan, it is not to be, hindi na siya mauulit sa panahon natin ngayon. Yung nangyari ito sa buong Joshua, it is an object lesson po para po sa atin na meron po siyang itinuturo sa atin na kailangan po nating maintindihan sa panahon po natin ngayon. Tandaan din po natin na yung account sa Joshua, and especially for most of the Old Testament, it is descriptive. Okay? Ibig sabihin, dinidescribe lang niya, just because it's here in the Bible, dinidescribe niya kung ano yung nangyari. Hindi ibig sabihin dito na, porket nasa Bible, pwede na natin sundin. Okay? Kasi, katulad nung, merong isang senador na, sabi dito kasi sa Bible, patayin ng mga makasalanan, kaya dapat ipatay ang death penalty. Just because it's in the Bible and it's in the Old Testament, does not mean na pinaprescribe ng Panginoon na gano'n na. Gano'n na kaagad. Kasi kung gano'n, bakit gano'n? At walang namamatay na malaking Christian? Bakit ang mga namamatay laging mahihirap? Laging mga nakatsinelas, hindi mga nakasapatos, hindi yung mga nanggigit sa kalsada, yung mga nanduduro, nang-road rage, nanggigit tapos magpapaprescroll, I'm so sorry. Tapos na, gano'n lang. Diba? Gano'n lang. Samantala kapag nakatsinelas ka, diba? Nanguha ka ng corn beef sa dati, nang hindi nagbabayad, diba? I'm not saying na tama yung ginawa kung nangupit ka, corn beef sa tindahan. Diba? Kasi wala ka talagang pambayad. Gusto mong kumain yung pamilya mo. Desperate measures. Diba? Pero bakit gano'n? Yun napaparusahan samantala yung mga nasa kapangyarihan. Hindi sila nagkakaroon. Diba? So, descriptive. Okay? Not prescriptive. Hindi ibig sabihin na dahil pinanggit dito sa Joshua o saan man sa Old Testament, dapat din natin siyang isagawa sa panahon natin yan. Pangalawa,
The book of Joshua is not a metaphor. Okay? Hindi natin maikukumpara ang Joshua. Yung mga nangyayari sa Joshua, hindi siya metaphor or pagsasalarawan ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. For example, ang Jericho, hindi siya simbolo ng mga problema mo sa buhay. Okay? Kailangan, tawitin mo yung Jordan River mo. Para makarating ka sa kapayapaan na pinapangako ng Diyos sa inyo. Ano ba yung Jordan River? Diba? Araw-araw tumatawid ako dito sa yung papuntang SS1, yung tulay, yun ba yung Jordan? Tatawid din ako ng isang dalawang tulay, sa mismong ko, papunta sa amin. Yung ba yung Jordan River ko? Diba? So, ibig sabihin ba, tumawid na ako sa kapayapaan ng Panginoon. Ano ba yung Jericho mo? Diba? Na kailangan palibutan mo yan ng 6 na beses. Yun ka talaga ang tinuturo ng Book of Joshua sa atin. So, hindi. It is not a metaphor. It is not hindi siya payo kung paano natin pagkakatagumpayan yung ating mga problema ayon sa kwento ng nangyari sa Joshua. Kailangan makita po natin ang mga pangyayari sa Joshua as real world events. Okay? May mga labanan na nangyari. May mga namamatay. May mga nasusugatan. Yung mga katulad ng napapanood natin sa Lord of the Rings. Ayun, medyo fantasy yun eh. Based sa fantasy yun. Or the Chronicles of Narnia. Yung mga ikbalang na nakikipag-away sa leon. Diba? Fantastic yung yung mga pangyayari yun eh. But this is a real world thing. Diba? Na pwede natin tulad sa mga nangyayari sa Part 2, yung laban sa Marawi, may mga nandito space, may mga namamatayan, may mga nasasaktan. Dito, kung ganun po yung approach po natin sa pag-aaral ng Joshua, makikita natin yung paghihirap ng paglalaban, diba? Yung mga mistakes, yung mga pagkukulang ng mga tao, even si Joshua as a leader. Diba? And we see sa kanila po mga struggles, doon natin na-relate po. How does this relate sa ating mga buhay? Yung tulad ng kay Ralph, na yung leadership ni Joshua, paano ako matututo sa kanya sa pagpamumuno niya sa trabaho, as a leader sa workplace. Dito natin sisikapin matuto. Una, paano na natin tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako? Pangalawa, paano natin may iwasan yung mga pagkukulan ng mga Israelites? Kaya siya actually nandito kasi pinapakita sa atin, saan ba nagkulang yung mga Israelita? And then, paano natin may iwasan para tayo manatiling tapat sa Diyos sa gitna ng ating daily struggles. Pangatlo, ito po, tandaan mo natin ito. That the book of Joshua foreshadows Jesus Christ. Okay? Gaya ng pag-aaral po natin sa Deuteronomy, diba? Na everything in the Old Testament actually points towards Jesus Christ. Kasi, gaya nga sinabi ko sa inyo kanina, sa Israel, na nagkakaroon ng doubt. Totoo ba yung nangyari sa Joshua? Baka naman kwento-kwento lang ito. Or, yun nga, hindi nila ma-reconcile na bakit pinapayagan ng Diyos na patayin, wholesale ang mga tao. Kasi, mahirap unawain yung mga pangyayari, yung mga kaganapan sa Old Testament, kung hindi natin siya ito-connect kay Kristo. Now, yung connection between the book of Joshua and Jesus Christ is actually stronger than you can imagine. Bakit? The name Joshua, and the name Jesus in Greek, kapag sinulat mo sila in Hebrew, they are both written as Yeshua. Okay? Ano yung ibig sabihin ng Yeshua? Yahweh saves. Okay? They are both, si Joshua, si Jesus, isa. So therefore, pwede natin i-conclude na si Joshua is a type of Jesus Christ. Para siyang foreshadow na parang pakilala ng Diyos na ganito ang gagawin ni Jesus Christ pagdating niya sa lupa. Pero makikita natin na
merong difference po sa kanila pong approaches. Ang physical na pagsakop sa Canaan ay ginamit na object lesson ng Panginoon. Si Joshua, sinakop niya by violence ang promised land. Gamit ang mga sandata na bumapatay at sumasakit. Para ma-attain yung goal na rest. Shalom. Or in Hebrew, nuach. Okay? Yung rest na literal na pahinga, wala kang inaalala, wala nang makalaban sa iyo. Pero alam natin na kahit na nagkaroon ng kapayapaan sa mga Israelita, lumayo pa rin yung kanilang puso sa Diyos. So, hindi sapat yung physical na rest na yun. So, therefore, yung pagdating po ni Jesus Christ ushers in a new period na yung tinatayo ng Panginoong Jesus, hindi physical kingdom. Pinag-aralan po natin ito when we study the New Testament. It's not a physical kingdom na merong kapital ng kaharian ng Diyos, nasa Jerusalem, nasa Davao, nasa Maynila. Hindi siya ganun na physical na kingdom. But it is a borderless kingdom. Na porket Bisaya ka, Ilocano ka, Chinese, Japanese, Korean, di ba? Maka-BTS ka man, maka-18 ka man, o ano man kung ano yung pinaglalaban mo, or yung pinaninindigan mo, or ano yung ginagawa mo. As long as you are a believer of Christ, we are united. So, ang goal ng kaharian ng Diyos, tunay na rest na mararanasan lang natin kung tayo po ay at peace with God. And then, kapag bumalik po muli si Jesus Christ, doon niya tatanggalin lahat ng kasamaan, doon niya tatanggalin lahat ng kasalanan na that is blemished ang ating buong creation. I-restore ang lahat ayon sa plano at ayon po sa kagustuhan ng Diyos. And if you want a sneak peek of that, pwede niyo pong basahin po ang Revelation. Okay? And one of these days, actually, we need to go there. We need to see na ano ba yung hope na meron po tayo sa pamamagitan po ng pag-aaral po ng Revelation. Tatlong mahalagang katotohanan po ang gusto pong ibahagi po para sa atin sa umaga po ito. Una, experiencing God's calling and promise requires obedience to Christ. Sinabi po dyan sa verse 3 na bawat lugar na tatapakan ng iyong paa ay ibibigay ko sa iyo. So, hindi ibinigay ng Panginoon ang promise land kay Joshua sa mga Israelita na, sige, sa inyo na yan. Diba? Kailangan nilang tumawid. Kailangan nilang tumawid dun sa Jordan. Kailangan nilang makipaglaban. Kailangan nilang maglakad physically doon sa lugar na yun. It requires obedience. Sinabi natin kanina, yung mga kaganapan sa book of Joshua, it was unique to their specific time frame at ayon doon sa specific na purpose ng Diyos during that time. So, paalala po, hindi natin pwedeng angkinin yung mga pangako ng Diyos kay Joshua. Na, be strong and courageous. Ibangan ko lang yung loob ko, tapos makukuha ko ng gusto ko. Hindi. It does not apply that way. Hindi ito assurance or guarantee na hindi na tayo magkakaroon ng pagkabigo sa buhay. Okay? Pero, ito po yung matututunan natin. Matututunan natin yung katotohanan ng pagtawag ng Panginoon dahil hindi kasama ang pangako. When God calls you to be saved, when God calls you na, halika anak, sundan mo ako. When God calls you to do a specific task, sabihin mo sa kamag-anak ko na totoo si Jesus. Laging may kasamang pangako. Okay? Kami po, ni Kat dito, nung tinawag ko kami ng Panginoon dito pa sa Lancaster, wala kaming bahay. Hindi kami napunta dito na, sige, punta tayo sa Lancaster kasi meron tayong bahay sa MS5. Oo, sana all, MS, diba? Sana all ang Margaret bahay. Tapos wala kaming pinangahawakan natin fully paid na bahay sa ano. What we have was the promise of God. Yung confirmation ng word na nakuha ko po dito was Acts 1
nung ako po ay nananalangin po kami para sundin ng Panginoon dito po sa Lancaster, ang pinangawakan ko po noon was Acts chapter 1 verse 8. So, yung nakita ko ngayon sa Bible ko, wala na, Lord, tapos na po na you will be my witnesses in Judea, Samaria, and the ends of the earth. So parang, okay, wala na. Malinaw na tinatawag ko kami sa Judea, Samaria, sa Lancaster. Diba? And ano ba yung mga pangako na meron po ang Panginoon na na-experience po namin? That the Lord has continued to provide for our needs. Diba? Na Panginoon, kinrovide niya po kayo sa amin. Pag may nagkakasakit po sa amin, nandiyan po kayo, dumadami kayo sa amin. Nung na-confine po kami sa bahay, nung nakarang mga linggo, tapos may nagpadala ng kinatan. Sabi niya, ba't umiiyak ka? Umiiyak ako. Kinakalagay yung kasi last na nakakain po ako ng ginataang munggo was buhay pa yung lola ko. So parang naalala ko yung lola ko, na-miss ko yung lola ko. Tapos at the same time, na-bless po ako sa pag-inom pa ng Panginoon. So salamat po sa buhay ko rin. Salamat po sa nagpadala ng kalamansi. Umaling-galing po yung aking pong kubo. Salamat po sa panalangin po ninyo sa bawat araw. And I would say na kayo po ay katuparan ko ng pangako ng Diyos. Kanya po mga pangako sa amin. Kung saan man po kayo tawagin po ng Panginoon, mapapanghawakan po ninyo na merong kasamang pangako. Say promise ang Panginoon sa inyo. Sometimes you do not see the fulfillment of that promise. But you have the hope that the Lord is in control. Tinawag ng Diyos si Joshua para pamunuan ng mga Israelites. Para matupad ang tinakdaan ng Diyos sa kanyang kasunduan kay Abraham. Ang pangako dito ng Diyos, hindi niya iiwan si Joshua. Diba? At magtatagumpay siya sa kung anumang kanyang gagawin. Tandaan natin na ang unang pagtawag po sa atin ng Diyos, yung tawag po ng kaligtasan. Yung tawag ng pakipagkasundo sa Kanya. Sinabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Sinabi sa Ephesians 2 verses 8 to 9, for it is only by grace you have been saved, through faith and not by works, so that no one may boast. Hindi tayo makakapagmayabang sa harap ng Diyos. Lord, ang bait-bait ko eh. Hindi dahil lamang sa grasya ni Kristo. Once na tayo po ay nasa panig ng Diyos, makakaasa po tayo sa kanyang mga pangako. Pero nire-require nito yung ating obedience. Na kailangan natin humambang, kailangan natin sundin siya kung saan niya tayo dinilid. Na kailangan natin siya sundin kapag tinuturo sa atin ng Panginoon na kailangan mong matutong pakumbaba at huwag maging mayabang. Kailangan mong matuto na maging obedient sa iyong parents at hindi nagre-rebelde sa sinasabi nila. Diba? Pag sinabi ni Mami na maghugas ng pinggan, huwag na magdabo. Diba? Kailangan natin matutunan po na maging obedient. Diba? Ay, may tinatamaan ba? Sorry po. Wala po may nakatamaan dito. Diba? Kung tayo nagdeklara ng ating pong allegiance sa Diyos, sinasabi, oh Lord, I want to follow you, I want to obey you, diba? Kailangan, sigundahan po natin ito na ating pagsunod sa mga salita. So, ano po ang ibig sabihin nito para po sa atin? Ano ba pinaglalaban mo? Ito ba ay ayon sa kagustuhan po ng Diyos? Kasi baka mamaya naman, naninigilan tayo sa mga bagay na hindi naman pala ayon sa kagustuhan ng Diyos. We are fighting battles that are not in line sa kalooban ng Diyos. Kung sinasabi natin na sumusunod tayo kay Kristo, kailangan i-evaluate natin kung yung mga pinaglalaban natin. So, hindi ibig sabihin na lumabas ka bigla sa pintuan na sa village na mamamatay ka lahat! Kung hindi nalaman kami si Kristo! Mamamatay kayo! Hindi gano'n. Diba? Yung pinaglalaban natin can be something as simple as yung pamumuhay natin may paninindigan na sa katotohanan ng Bible.
For example, sinare sa atin ni Pastor Choi, kung sinusundan mo yun sa GC, yung issue ng mga pronouns. What are your pronouns? Sa ano, okay, so may issue na po dito sa Pilipinas about yung gender pronouns na tinatawag. So yung sinare ni Pastor Choi, yung isang celebrity na LGBT na na-offend siya dahil tinawag siya sir. Diba? Sir, diba? Okay, so na-offend siya. So, yung conversation na yun, yung debate na yun, nandito na po sa Pilipinas. So, paano tayo maninindigan sa biblical truth? Dalawa lang ang kasarian. Naninikha ng Diyos. Kaya yung pinagpipilitan ng mundo yung kanyang mga pronouns. You! What are your pronouns? Spartans! How many genders? Pero may two! Yeah. So, paano natin sasabihin sa mga tao na ito lang ang nilikha ng Diyos na hindi na tayo nagiging tawag ito? Yung judgy. Parang ang dating pag hindi ka naniwala ng lalaki, babae ka, mapupunta ka na sa iya. Yun ba ang basis ng kaligtasan natin? Sa trabaho, willing ba tayo na i-call out ang corruption? Diba? Yung mga pagdadaya sa mga records na pagdadaya sa pag-manipulate ng data. Kung ibig ba sabihin nito, pwede kang mawala ng hanap buhay. Diba? Pwede kang mawala ng trabaho kasi si boss ko po, medyo dinadaya ko yung time card niya. Diba? Willing ba tayo na gawin yun? Or if you're struggling to accept yourself. This is a struggle especially. So hindi lang sa mga younger generations natin, but even up to now, diba? Ba't wala nag-like sa post ko? Ba't wala nanonood sa mga in-stream ads ko? Yeah. Bakit ganun? Diba? So, mapapadala ka ba dun sa pressure na maging acceptable sa mga tao? Na to the point na sinasaktan mo na yung sarili mo. Napupuyat ka, parang hindi ka kumakain ng maayos, diba? Dahil pinagpipilitan mo yung sarili mo sa isang tao na hindi ka naman talaga mahal, hindi gamit mo ng ikaw. Diba? Ouchie! Alright naman, diba? Or are you willing to trust God and His promise that He loves us? By forgiving yourself, taking care of your body, and learning to accept your imperfections. Diba? Ang tawag ito, naalala ko yung pag pinapakita ko ni Kat yung mga high school picture ko, hindi ko talaga ako proud. Sa high school na issue ako, dumaan ko ako sa Facebook na yun. Pero, ang ano naman ko doon is, ang salamat ko sa grasya po ng Panginoon that I was able to accept myself. Or, ganito ako ginawa ng Panginoon. Na I do not have to pressure myself na kailangan ganito yung itsura ng mukha ko, kailangan ako Parisian, di ba? 10 out of 10. Kailangan 10 out of 10 palagi yung itsura ko pag lumalabas sa online, saka sa offline, di ba? So clean, so fresh, so good ang itsura ko pala. Hindi ko kailangan mag-pressure doon sa pressure na yun, di ba? So sa mga sitwasyon nito, alamin natin kung tama ba yung pinaglalaman natin. Ayon ba ito sa plano at kagustuhan ng Diyos? Kasi baka mamaya, especially dito sa issue po ng acceptance, you might be hurting yourself. Diba? Para lang maging acceptable ka sa paningin ng tao. For the likes, for the people, diba? For the masa, masabi na, ay, ganda-ganda mo, diba? Or, ang pogi-pogi mo, diba? Na pinagpipilitan natin na yan, sinasaktan na pala natin sa sarili natin. Pangalawang katotohanan ko is that ang confidence po natin actually nakikot dito sa sarili natin. When we read in the Bible that be strong and courageous, ang sinasabi po dito ng Diyos, yung confidence mo nasa akin.
hindi sa sarili mong kalakasan, Joshua. Diba? Bakit ba sinabi ng Diyos kay Joshua at tibayan niya ang loob niya? Kasi alam mo Diyos, hindi madali yung task na iniwan sa kanya ni Moses. And hindi lang nandun yung task na kailangan sakupin yung lupa. Yung lupa kailangan mapaalis nila yung kanilang mga kalaban. And even if there is the promise of God that He will fight for them, that He will give them victory, mapapagod sila, masasaktan sila, masusugatan, mamamatayan. Diba? And then, bukod sa pakikipaglaban, kailangan siguraduhin ni Joshua na sumusunod ang mga Israelites sa mga habilin ni Moses. Napakalaking responsibility. Pero ang sinabi ng Panginoon, do not be afraid, do not be frightened. Diba? For the Lord your God is with you. Ito po actually yung pinaka-confidence na pwede natin kunin dito. Kasi madalas na nadidistract tayo sa, ay, be strong and courageous, diba? And tapos magkakaroon tayo ng success. Hindi po nandun yung promise. Ito po yung promise na kailangan natin paghawakan. For the Lord your God is with you wherever you go. Diba? And then, 3 beses sinabi ng Panginoon dito na be strong and courageous. And remember, when you see something repeated in the Bible at least 3 times, it means it's very important. So, ang importante po dito is not na, ibayan ko lang yung loob ko, ibay ng loob, iwala sa sarili, diba? Na may mga yung mga super soldier na, saan ko lang yung loob ko? Power. Hindi sa atin yung kapangyarihan. Wala sa atin, wala yung, sisinuturo sa atin ng mundo. Look into yourself. Use the force. Diba? There is power within you. Believe in yourself. Diba? Pero ang tinuturo sa atin dito na be strong and courageous because God is bigger than what you will be facing. So, ang ibig sabihin po nito para sa atin, kailangan mas kilalanin natin ng Diyos para matutunan natin at pagtiwalaan ang kanyang salita. Paano tayo magiging strong and courageous? Kailangan kilala po natin ng Diyos. Sino ba ang Diyos? Ano yung kaya niyang gawin? Ano yung kanyang characteristics? Kailangan natin kilalanin yung kanyang katapatan, kabanalan, kadakilangan, kabutihan, at iba pang mga katangian ng Panginoon. When we know God for who He is, we learn to trust and be confident that He will do what He says in His Word. And even if hindi niya ibigay sa ating pong kapanahunan yung pangako niya, pwede po natin siyang pagtiwalaan at panghawakan. Kung mas kilala po natin ng Panginoon, maiwasan din natin yung mga mali or biblical na katawan. Senior din sa atin ni Kuya Choi ditong nakaraang mga araw. Basahin po niyo, balikan po niyo sa GC. Sinabi mo, yung isang example doon, God helps those who help themselves. Or sa lingwahe po natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang, nasa tao ang tawa. Okay, nasa tao ang luwa. Kasi hindi lang ito ang biblical, it is anti-gospel. Na sinasabi natin na hindi sapat si Jesus para sa kapatawaran natin. O yung isang paborito natin, sinasabi natin, meron pinagdadaanan. Hindi tayo bibigyan ng Diyos na hindi natin kaya. Diba ba? Diba? Kasi kung kaya natin, walang iligtas yung sarili natin, bakit kailangan mo mamatay ni Jesus? Ang sinabi ng Panginoon, come to me all who labor and are heavy laden and I will give you rest. Kasi alam ng Diyos, hindi natin kaya. Hindi natin kaya na mamuhay sa mundo nito on our own. Hindi natin kakayanin na manatili sa pagsunod kay Kristo sa sarili nating kalakasan. So kung mas aaralin po natin ng Bible, mas makikilala natin ng Diyos. Matututo tayong maging confident sa kanyang salita and we will learn to be strong and courageous. Pangatlo, katotohanan. Tandaan po natin, hindi ka nag-iisa. Okay? You are not alone. Sabi ng nakakakumakan tayo utak na, you are not alone. Sabi sa kung nanonood ko ng football, sabi mo sa Liverpool, you will never walk alone. And you never. Diba? Kung ikaw po ay tagasunod ni Kristo, hindi ka nag-iisa.
And isang katotohanan na inulit ng Diyos dito, 2 verses, sinabi ng Diyos kay Joshua, just as I was with Moses, so I will be with you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi tinawag ng Diyos si Joshua para pangunahan ng Israel na mag-isa. Hindi sinabi ng Diyos kay Joshua na, o sige, lumabang ka na. Lumabay na kayo lahat. Tapos siya na mag-isa na. Super saiyan siya. Hindi siya gano'n. Diba? Ang ginawa ng Diyos, nangako siya na yung kanyang presensya makakasama ni Joshua na yung Moses. So pwede po tayong manindigan sa katotohanan ito pag tayo tinawag ng Diyos sa sumunod sa Kanya. Hindi niya rin po tayo iiwan at pabayaan. Sinabi sa 2 Timothy 1, verse 14, na ang bawat isang nananalig kay Kristo, binigay niya ang presensya ng Holy Spirit as a deposit. Bakit deposit? Kasi ang pinaka-end goal, makita po namin si Jesus Christ face to face. So yung Holy Spirit, ito muna, mauna muna, na presensya ng Panginoon sa atin. So makakaasa po tayo sa ating mga struggles, sa araw-araw, ang presensya ng Diyos available para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Pero kailangan din mo natin tandaan, kung ikaw ay follower ni Christ, tandaan mo na kasama mo ang church. Okay? Kasama mo ang church sa buhay na ito. Paalala din po dito sa passage nito, nung sinabi ni Joshua dun sa mga Israelites, sugod na ba tayo? Ganyan, sinabi niya, kahit saan nyo kami padala, pupunta kami. Samahan ka namin, basta tibayan mo lang ang loob mo at manatili ka sa Diyos. Tinalaga ng Diyos ang church para gamayan po natin ang bawat isa. Paalalahanan natin sa bawat isa yung mga pangako ni Kristo, especially na yung pangako na siya po ay muli magbabalik. Hindi inutusan ng Diyos si Joshua na labanan ng Canaanites na mag-isa. Ang utos niya, pangunahan yung mga Israelites. Hindi ibig sabihin na kailangan mo na sumugod ng mag-isa sa buhay. Bahagi ng ating journey pupunta sa pangakong kapahingaan ng Diyos. Na bawat isa po sa inyo, binigay po ng Diyos sa ating mga buhay para magpatuloy tayo sa pagsunod kay Kristo. So as we reflect on this, tandaan po natin na kailangan natin tibayin yung loob po natin kasi our struggle is not flesh and blood. Diba? Yung mga pangyayari po dito sa Joshua, hindi po instant. Diba? Kasi sa unang tingin, parang, especially sa chapters 1 hanggang chapter 7, fast-paced na action eh. Parang isang linggo lang, bumagsak na ang Jericho. Diba? Tapos the next week, ay naman, tapos Hazor and the rest of the land. Hindi po siya natapos in 1 month. Ilang years ang inabot. At least, kung hindi ako nagkakamali sa nabasa ko before, 7 years yung campaign dito sa Joshua. Pero actually, spoiler, inabot ng 400 years bago po nasakop ang Jerusalem. And ito yung time na ni King David. Sinabi ni King David, kasi yung, kumbaga, parang nasakop niya niya sa buong promised land. Tapos yung Jerusalem, Jebus, yung pangalan ng city. At sobrang secure ng city na sabi ng mga Jebusites, kahit yung mga bulag namin, tsaka kaya-kayang labanan si David eh. Hindi nila alam, meron palang daanan sa tubig. May water shop. Doon pumasok sila David. Bumagsak ang Jebus. At pinangalanan ni David as the city of David. Diba? So doon lang actually talaga kumpletong nasakop ang promised land. Dito tuloy na-establish ang lupain at kaharian sa Israel ang pangako kay Abraham. Pero alam po natin yung naging effect nito. Eventually, bumagsak ang kaharian kasi lumayo yung puso nila sa pagsamba sa Diyos. So ibig sabihin, ang pangako ng Diyos na kapahingaan, shalom, or luwak, nakasalalay sa patuloy na pagkilala ng ating buong puso sa kadakilaan ng Diyos. Ang example ng Israel ay patunay sa atin ng material blessing hindi sapat para ilapit tayo sa Diyos, kundi maaari pang lumayo yung puso natin sa Kanya. So kailangan baguhin ang puso at kalooban natin. Pinaalala ni Apostle Paul
na ang ating pong pakatibaka, sinabi sa Ephesians 6 verse 12, we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, authorities, cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So, ibig sabihin, kapag meron kang isang kapitbahay na nangugulo sa buhay mo, kasi yung kalat ng aso niya, tinatapon sa bakuran mo, di ba? Nangyayari yun. Yung gusto mo matulog, biglang kakanta ng wanda-wanda sa kapitbahay. Hindi talagang susubukan yung pasensya mo. Hindi po yung kapitbahay natin yung kalaban. Okay? But there is a spiritual power na in our sinful nature, ginagamit po tayo para i-bring out yung worst sa atin, para lumayo po tayo sa Panginoon. So whenever we encounter people who hurt us, persecute us, or say hurtful things to us, hindi yung tao yun ang enemy natin, kundi si Satan. Okay? Pero ito pong tandaan po natin. Ang pangako ng Panginoon sa John 16 verse 33, sinabi dito, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Ano sabi? Pangako, but take heart, I have overcome the world. Diba? Dahil sa kamatayan ni Kristo, meron po tayong victory laban sa kay Satan at kanyang mga kampo. So, tandaan po natin ito po. Ibayin natin ang ating loob dahil tapat ang Diyos sa kanyang salita. At napagtagumpayan niya ang mundo. Makakaasa tayo ng ating mga laban, pwede natin ipagkatiwala sa kanya. So let us be strong and courageous for the battle is the Lord's. Manalangin po tayo.